Ito mga kabali, welding inverter ulit tayo. Bali DC ulit, DC MA 400 naman. Yan, ito yung kanyang merong pangalan, Piro ang DC inverter welding machine. Yan, bali pakita ko lang yung yung problema. Saksak natin. Saksak ko pala. Yan, milaw, display. Natin kung may output. Yan, wala 0.1. Yan, baba. Bali nasabi ng may-ari bigla na lang daw humina at wala na. Yan, bali open ko na yung yung unit natin. Tingnan natin yung loob kung ano nangyari. Ito mga kabali, nakita natin yung dual MOSFET natin. Bali maitim. Bali nagiinit. Yan, nagiinit siya. Nagiinit yung dual MOSFET natin, mainit. Yan, bali malamang to, baka shorted to. Titingnan ko na lang ibang parts kung meron pa ibang tinama dito. Tumama at tinamaan na parts na sira. Yan, bali ang gawin ko, tanggalin ko muna siya para ma-check ko kung shorted. Marumi kasi siya, kaya hindi ko pwedeng testerin ng ng nakakabit. Para malinis siya, tatanggalin ko na. Yan, balik na lang ako pag nakatanggal na. Ito mga kabali, ito yung tinanggal nating dual MOSFET. Ito, bali kumuha muna ako ng grounding natin dito sa ilalim ng ng board. Ayan, dito. Kinuskus ko lang sa ako nilagyan ng wire. Yan, bali test na natin yung IC kung saan nagbibigay yung signal. Tingnan natin kung goods hanggang dito sa may pinaka na to, dual MOSFET. Yan, on natin. On ko pala, kulang nandito. Yan, bali pin number 1 to 11. Yan, nakalagay na, pin number 11. Yan, meron tayo nakukuha 49.3 kHz. Bali sa pin number naman tayo 11, 14, 11, 12, 13, 14. Yan, 14. Yan, meron din 49.4. Yan, goods siya. Yan natin dito kung nakarating siya dito sa dual MOSFET natin. Yan, meron 49. Dito sa kabila. Yan, meron din. Bali sa MOSFET, dual MOSFET tayo nagkaroon ng problema. Bali hindi pa natin masisigurado yun dahil baka mamaya sira yung IGBT natin. Yan, bali kabitan ko muna. At naka-test valve lang naman tayo. Kaya kahit na kabitan natin ng dual MOSFET, nagpo-protect naman siya. Hindi naman masisira. Yan, bali balik na lang ako pag nakabitan ko na ng dual MOSFET natin kung magiging okay na. Ito mga kabali, ayan, nakakabit na yung dual MOSFET natin. Bali original na yan, ang may tatak M. Yan, dalawa. Yan, bali di pa natin tinanggal yung grounding natin dito sa oscilloscope. Bali pag hindi gumana, titesterin pa natin ulit dito ng isa pa. Bali ito, subukan muna natin kung working na yung pinalitan natin na yun. Yan, milaw, wala. Bali hindi naman siya, wala man tayong reaksyon na nakita. Bali sukatan muna natin yung oscilloscope kung meron na dito sa kanyang pinaka lumalabas na. Yan, meron. Bali lagyan natin ng grounding. Tingnan natin. Yan, meron na 49.4 sa isang dual MOSFET. Tayo sa kabila. Yan, same na. Tingnan natin kung meron na tayong output. Ito, yung probe natin, lagyan natin. Yan, meron na tayong susukat na 47.8 volts. Yan, bali isa na lang ang kailangan dito. Linisin ko muna.
At saka natin testingin sa welding rod kung hindi siya bibigay, kung hindi siya masisira. Yan, balik na lang ako pag okay na, pag naka-set up na ako dun sa pag-welding. Ito mga kabali, ito na yung welding. Subukan natin kung tatagal yung nilagay natin. Yan mga kabali, naubos naman yung yung welding rod natin, natunaw naman ng maayos. Bali na i-adjust ko rin siya sa amperahe. Yan, bali yung welding inverter na to hanggang dito na lang ulit. Okay na.